nandito na naman po si Malo de los Santos. Good morning, good morning. Happy Monday. Ayan. Alam niyo po mga kapatid, ito po ay may re-reactionan ako dahil bawat upload ko po, hindi po nakakatiis itong mag-comment, nagtatanong at nagpapapansin nga po ito. At kaya nga po kahapon nasama pero hindi ganun niya maririnig ang aking mga kasagutan dito sa tanong niya. Kung wala na daw po akong mga kamag-anak na mahihirap, mayroon po. Dahil ako po galing din sa mahirap na pamilya. At ako dito po hindi nagsasabi na ako ay mayaman o milyonaryo. Ako simulat ako'y pumasok ng social media. Lagi ko pong sinasabi na ako po ay galing sa mahirap na pamilya. Ano po? Kaya nang umangat nga po ang buhay namin kahit papaano po, ako po ay napakatagal na po sa ibang bansa. 89 pa po ako umalis ng Pilipinas until now. Nandito po ako sa ibang bansa. Nagmula po ako 4 na taon sa Greece. At tumawid ako ng Italy. Ngayon nga po, dito na po ako'y tumanda. Di ba? Dito na tinubuan ng puting buhok ang aking, mga buhok na puti at puti doon sa... Alam niyo po mga kapatid, ito po, ipakikita ko po, ito po oh. Ang bawat upload ko po, lagi niya po yan itinatanong. Maris Madam. Madam, oh yan oh, Madam. Ayan po. Iyan po ang ating sasagutin. Hindi po reaction dahil nagtatanong yan, sasagutin ko po ng parang po maliliwanagan ka po. Ano? Ako po, hindi mayaman. Hindi ako billionaire na gaya ni Manny Pacquiao. No? Na kaya niyang tulungan ang kanyang pamilya na mahihirap, kamag-anak na mahihirap. Di ba? Nakita naman natin, pamilya ni Jinky Pacquiao, talagang naangat. Walang natulungan na maging mayaman. Sabihin na natin, naging mayaman, nagkaroon ng kayamanang kabuhayan. Si Malo de los Santos po, isang OFW po, na kahit papaano po, kumikita naman. At kahit papaano po, si Malo de los Santos, hindi po nawalan ng trabaho. No? Nagsikap. Wala pa man akong asawa noon, ako po ay nagsikap na. No? Umalis ako sa poder ng aking magulang. 13 years old. Magpasalamat po ako may kumupkop sa akin na mayaman, na tinuring po akong tunay nilang anak. Hanggang sa ako po ay nakapag-aral, hanggang po ako ay umalis, na napasama sa aking kaibigan na pumunta ng Greece. No? Dahil yung pamilya na nagkupkop sa akin, ay sila po ay umalis na rin, pumunta ng Amerika. Ayaw ko sumama. No? Dahil ako po, alam ko na may magulang po ako. No? Hindi ko pwedeng ipagpalit ang magulang ko sa ibang pamilya. Ako'y nagpapasalamat po ako sa pamilyang kumupkop sa akin. Yun lang po. At sa ngayon nga po, mga kapatid, ito pong katanungan ni Maris Madam, ito po ay mga fake account, dummy account. Hindi nila pwedeng ilabas ang tunay nilang pangalan. Ito po yung tinatawag na mga duwag. Walang muka.
Hindi nila kaya. Pero ngayon pa man, sasagutin ko ang katanungan mo. Tingnan mo. Wala ka bang kamag-anak na mahirap? Ang buhay si Ruel at Richelle ay madami. Up na ang milyonarya na, pero sila lang ang gusto nyong padalhan ng limpak-limpak na salapi. Bakit? Anong end goal ninyo? Why picky your and to charity? Alam ng Diyos ang kabutihan ng loob pagdating ng panahon. Ang daming ruboys, rugirls, sabi niya, dito sa sinasabi niya, thanks. Para bang siya nagtatanong sa akin. Ito po ay sasagutin ko po, hindi ako nagagalit sa'yo at hindi naman kita iniinsulto. Ito lang ay katanungan mo. Hindi kita masagot doon sa comment section, pero sasagutin ko po. Ako po maraming kamag-anak na mahihirap. Tandaan niyo po. Pero hindi ako nga si Manny Pacquiao na pwede kong baguhin ang buhay ng aking mga kamag-anak na mahihirap. Dahil isa rin lang po akong OFW na nagsikap at kahit papaano po, nabago ko ang pamilya ko. Nabago ko ang buhay ng aking mga magulang. 'Di ba? Bago ako tumulong, inuna ko po ang aking mga kapatid, magulang na hanggang ngayon, magulang pa rin ang inaalala ko. Dahil hindi ako kagaya ng ibang tao, ng iba dyan na kailangan kong magpabida-bida. Ako po hindi. Kung ano lang ang kaya kong ibigay, na hanggang ngayon ako po ay tumutulong dahil ramdam ko po ang kahirapan ng isang kababayan natin. Hindi man ako ganung kalaki magbigay. Pero po, galing sa puso ko po yun. Kung ako man po ay nagbibigay na mamahagi, yun po ay pagmamahal. Hindi po yun pagkukunwari. Dahil kung totoo tayong tumutulong, mga kapatid, galing sa puso, wag natin uunahin ang ibang tao. Unahin natin ang sarili natin, mga kapatid, mga magulang. Kaya lang po, mula noon, mga kapatid, since 90 until now, hindi po ako nakakalimot sa aking mga magulang, mga kapatid. Pero po, binigyan natin na pagkakataon tulungan ang ating mga kapatid. Ulit-ulit, hindi nagtagumpay. Pero malalakas pa po ang mga kapatid ko. Yan ang lagi kong sinasabi, na hindi ko pwede silang gawin lumpo. Dahil kami po, may kanya-kanya kaming pamilya. Pero bawat oras na nangangailangan, nagigipit ang aking mga magulang. Kamag-anak. May nangyayari sa aking kamag-anak. Malo de los Santos po ang nangungunang dumamay sa kamag-anak. Pero hindi po kayang gawin ni Malo de los Santos na maging milyonaryo sila. Dahil ako nga po ay sapat lang para sa aking pamilya. Dahil alam niyo po, kung bakit tayo po tumutulong, nagsusuporta si Malo de los Santos dito kay Ruel of Malalag at kahit papaano po noon dyan sa pinanggalingan kong community. Tumutulong po tayo. At may mga kaibigan tayong natulungan. Hindi po ako ganun kayaman.
Pero po, nakakatulong po tayo. Kahit maliit na halaga, nabibigyan natin po. Kusang loob po yun ibinibigay ni Malo de los Santos dahil sa pagmamahal. Hindi po para magpabida-bida. Ano po? Kaya lang po, minsan, may mga kaibigan tayo nang akala natin kaibigan. Hindi lang po pala. Kaya po, ako'y natuto talaga. Natuto na kailangan tayo magmanman dahil ang isang kaibigan hindi po binibili. Tandaan nyo yan. Dahil ako noon, marami po akong kaibigan na silent lang. Kahit sa social media, hindi ako po kailangan bumili ng kaibigan. Hindi po ako nagbigay sa kaibigan ay dahil nangangailangan ako ng kaibigan. No. That time na nun, na kami nila Kahilper, marami po akong kaibigan. Kahilper, shout out sa iyo na isa kang mabuting kaibigan. Isa kang taong nakilala ko dito sa social media na talagang ibang klase ka. Tahimik. Totoo po yan. Kaya hanggang ngayon, Kahilper po ang sinasaluduhan ko. Dahil siya yung taong nakilala ko na talagang napaka-tahimik niya. Ayaw niyang pumasok sa mga gulo kahit noon sa pagre-reaction. Kahilper na po ang talagang rinirespeto kong naging kakilala ko, naging kaibigan ko, na ngayon nga, kahit wala kaming communication, turing ko pa rin sa kanya ay isang kapatid. Napakabuti niya pong tao. Kahilper, I miss you a lot. At ako, hindi ako nagsisisi na nagkaroon man ako ng kaibigan na kahit ngayon ay tinuturing nila akong kalaban. Hindi ko pinagsisisihan yun. At never kong isinumbat sa inyo. At never kong tinuring na binili ko kayo dahil that time na yun, naghahanap akong kaibigan. No. Marami akong kaibigan. Pero hindi yung kaibigan na very close. May close nga tayo pero hindi ko akalain na ganun. Na kahit araw-araw, gabi-gabi, mayat may tayo nag-uusap, akala ko kilala na kita. Hindi pala po. Dahil pagdating ng araw, ay hindi tayo pala okay. Diba? Kasi ang alam ko po, mga kapatid, ang kaibigan, ano't anuman ang mangyari, hindi kanya lang ilalaglag. Nandyan siya sa'yo, mag-uusap kayo, hindi kanya ipapahamak. Pero mali lahat ang inakala ko. Kaya yung inaakala kong hindi ko pwedeng pagkatiwalaan, siya pala yun, taong mapapagkatiwalaan dahil hindi kanya tinraidor. Ano po? Inuulit ko, dito sa nagtanong, hindi ako nagagalit sa iyo. Marami po akong kamag-anak na mahihirap. Kahit papaano po, nakakatulong ako sa kanila. May mga nangyari man, halimbawa, may mga problema, may dumarating na problema, Malo de los Santos po ang nangungunang magpaabot ng tulong. Hindi man ganong kalaki, pero hindi nakakalimot sa kamag-anak. At ganun din po ako dito sa social media. Kung ano ang nakikita nyo sa akin, tayo po ay ganun. Hindi po nagkukunwari, hindi po nagpapabida-bida. Kung ako man tumutulong po dito sa Rochelle community, galing po yun dito sa puso ko. Dahil minahal ko po ang Rochelle community, lalong-lalo na po si Ruel of Malalag at Rochelle Morales. Yan lang po ang tangi kong kasagutan sa iyo, Marites, Madam. No?
At kung tayo man po tumutulong kay Daddy Frankie dahil nakita ko po ang tunay na pagcha-charity ni Daddy Frankie. Hindi po ako tumutulong doon sa mga mayayaman na sinasabi mo. Like Ruel of Malalag, Richelle Morales, na sabi mo milyonarya na binibigyan. Hindi po. Ang pinaabutan natin doon, yung mga tinutulungan nila ni Ruel of Malalag. Like Daddy Frankie. Daddy Frankie is mayaman na po yan. Negosyanteng tao. Pero kailangan na din natin po tulungan ang kanilang mga beneficiary. Lalo na po sa may mga depresyon. Ano po? Dahil ako po, nagtrabaho ako ng matagal. 17 years sa may mga depresyon. Kaya ramdam ko po ang hirap po sa mga tinutulungan na may depresyon. Yun lang mga kapatid, dito ang kasagutan ko. Marami po akong kamag-anak na mga mahihirap. Pero hindi po ako gaya ni Manny Pacquiao na kayang baguhin ang kanilang kamag-anak. Dahil ako po, isang OFW lang po na kahit papaano po kumikita dito sa Italy. Ang tagal ko na po. Since 89, nasa abroad na tayo until now. No? Imagine, no po? At ako po, nasa private. No? May sarili po akong bahay na hindi ko inuupahan. Mga bills, kuryente, tubig. Ang akin lang po dito ay pagkain. 3 po kaming kumikita. Ang anak ko po, may restaurante, no? At may sahod pa po siya. Bukod pa yung kinikita niya, mayroon pa rin po siyang sahod. Pag dublihin namin ang sahod namin mag-asawa, mas malaki pa po ang kinikita ng aking anak. Kaya kung ako man po namamahagi sa ating mga kababayan, iyon po ay pagpapasalamat dahil naranasan din namin ang tulungan, lalong-lalo na ang aking anak. Yan lang po ang tangi kong maibabahagi sa iyo. Ang tangi kong kasagutan sa iyo, Marisa, Madam. Hindi ako natatakot. Sinagot ko lang ang iyong tanong. Kasi mahirap po sa comment section, kaya tinabnil ko ang katanungan mo at sinagot ko dito kung ano man ang gusto mong marinig sa akin. No? Marami po kaming kamag-anak na mahihirap, mga kapatid. Pero, gaya nga sa sinabi ko, hindi ako si Manny Pacquiao na kaya kong baguhin ang kahirapan ng aking mga kamag-anak. Dahil ako po, may magulang na ama na nandyan, nakasuporta. At kung ang aking mga kapatid, natulungan ko na po. Pero hindi nagtagumpay, wala po akong magagawa. Kung may mga pangangailangan, mga kagipitan, tumutulong po tayo. Pero hindi tulong yun. Bilang isang kapatid, pagmamahal ng kapatid, na kahit papaano, nakaahon sa kahirapan. Kaya tayo po ay nakagabay lang sa ating mga kapatid. Dahil walang kakayahan ang aking mga magulang na tulungan ang aking mga kapatid. Kaya bilang panganay na kapatid, inaaruga ko po sila. Tinutulungan, dinadamayan, mga pamangkin. No? Ganun po si Malo de los Santos. Mapagmahal sa kanyang mga kapatid, pamangkin, lalo na sa kanyang mga magulang. Yun lang po. Unahin natin ang pamilya natin bago ang ibang tao. Marami pong salamat sa iyo, Marites o Marisa. No? Thank you so much, Marisa. Dahil napansin ko nga itong tanong mo. Ayan po. Marisa, Madam. Yan. Thank you.
Hanggang dito na lang mga kapatid at suportahan po natin. Ruel of Malalag, Rochelle Morales at si Daddy Frankie po. At siyempre po, suportahan natin ang Raw Boys. Panuorin natin po ang mga upload nila, lalong-lalo na po ang upload ni Langga at ni Dudong para po tayo makatulong sa kanyang mga beneficiary. Yun lang po ang goal natin dito. Yung mga beneficiary, hindi po si Dudong ang tinutulungan natin dito, si Langga. Panoorin natin ang mga upload nila, live ni Langga, i-share. Ang mahalaga po, makakatulong tayo sa pag-aaral ni Langga. At doon naman kay Dudong, yung kanyang mga beneficiary. Dahil talaga po, ang ginagawa ni Dudong, rescue. Mga kapatid, nakakatakot po. Di ba? Kaya hanggang dito na lang mga kapatid, mga viewers na nagmamahal, yung hindi pa po nakasubscribe Malo de los Santos, please subscribe po Malo de los Santos at suportahan niyo po ako dahil ito po naman na kinikita natin dito ay iyan po ay idinadagdag natin doon sa ibinibigay natin po na pangtulong po sa ating mga sinusuportahan. Iyon, maraming salamat po. At Team O po, shout out po sa inyong lahat at hindi ko na kayo maisa-isa. Ang mahalaga po, kaming Team O po ay nagkakaisa po. Nandiyan po kami sa mga comment section na kung nagla-live po ang bawat isa sa Team O po, nandiyan po kami kay Kapiso, kay Joel Salcido at sa iba pa, kila Miss Yin. Ako, tahimik na lang minsan nagko-comment tayo kung mayroon tayong kay Kapitana Nahay, gayan ay suportahan po na Nahay. Ayan. Suportahan natin at siyempre si Marilyn Chang ay pagpasensyahan na natin po si Marilyn Chang at alam na natin po ang kanyang behavior. Please support po natin. At ako po ay nagpapasalamat po kay Kara, ayan. At kay Bampar Tugashi. Ayan, suportahan natin. At syempre po, si Puging KSA. Ayan, Pugi ng KSA. Shout out po. Ayan, suportahan natin. At kay Marben. Shout out po sa inyong lahat. Bye-bye! I love you so much. Sa mga team mo po. Bye-bye! Sa mga antay.